ito awareness lang naman po, kaya sinopen ko na rin. Kung pwede na rin nating message sila, no? Kasi yun, may balak na naman daw pong mag-wak-wak po. Kay Biancy naman po ngayon. Biancy. Kay Biancy nakarang kay Medit. So yun na guys. Good morning, good evening at mega love shout out sa inyo lahat. Usapang wakwakan, hindi pa rin natatapos, no? At punteriya talaga, yan. Narinig nyo naman sa ating intro, punteriya ay itong mga beneficiary ni Kalinga Prab, yung mga viral. Ay nako, Diyos ko. Eto guys, no? Matagal na panahon talagang merong mga nangwawakwak. Bakit? Bakit nila ginagawa to? Yun ang tanong. Bakit nila ginagawa to dito pa sa Kalinga, kay Kalinga Prab? No? Nanunulot? Nanunulot ba sila? Nag-o-offer, dati before si Medit, nag-o-offer, natutulungan, nangyari na po kasi. Guys, ito matatopic lang natin. Before pa, nangyari na. Dito na lang kay Ate M, napapag-usapan lang, at kay Erica. Ito na naman. Ito kasi magandang topic to eh. Kahit pa sabihin na siguro nang-aasar lang itong mga wakwak na to, nang bubwisit lang to. Yun. Sabihin na natin nang bubwisit lang talaga, nang-aasar. Or sabihin na natin, totoo, na sila ay merong, may bibigay. Kung halimbawa man, mawakwak talaga nila. Nangyari na po kasi. Isipin ninyo, kay Erica. Kay Erica na lang. Di ba? Nagkaroon ng bahay, umayaw sa Kalinga pagpa-vlog. Tapos eto na. Doon na lang kay Ate Maylin. Nawakwak talaga. Nagpasakop. Pag na-opera ng malaking bagay. Hanggang sa ngayon. Ito, nung mga nakaraan kay Medit. Tapos ito kay Biancy naman. No? Sila ba ay nabubwisit na? Or, kursunada nila, gusto rin nilang makatulong. Kung kursunada, type nila, gusto nilang makatulong, wala namang problema. Dadaan sila kay Kalinga Prab. Pero kung ang intention nila, ang motibo nila is manunot, manira ng samahan ng beneficiary at ng Kalinga, ay ibang usapan na po ito. Dahil nangyari na, for example na lang po, kay Miley. Sa halip sana isasaalang-alang natin dito, yun na lang mga bata na nasa magandang katatayuan na dyan tinutulungan ni Kalinga Prab. Nasisira yung relasyon, nauuwi sa pangbabas. Kasi nagpapasakop sila. Nagpapasakop eh. So ngayon, ito naman si Medit naman. Yan, tumutunog yung aking maluwag na, lost na yung upuan ko. Oh. Kung itong mga winawakwak na mga beneficiary ni Kalinga Prab ay masakop, pumayag, matukso ba? Matukso. Opera ng 1.5 na halagang pabahay. Diyos ko, Ginoo. Kahit pa sabihin po natin na siguro naman ay hindi magpapatukso yan. Si Biancy, si Medit, hindi magpapatukso. Opo. Pero nangyari na pong may natukso po si Erica. Nangyari na po. Kaya minsan nakakabahala din dahil nga nagkaroon nga po ng bahay sa Erica. Di ba napabahayan si Erica? Umayaw na magpa-vlog sa Kalingap. Napabahaya. Ay paano nga po kung ganito na yung i-offer? Yun ang mahirap. Pero sa bagay, nasa beneficiary na yan. Kahit anong gawin, eto guys, no? Para hindi tayo magtatagal at wala na ligoy-ligoy, siguro, kahit anong gawing offer ng mga wakwak na ito, ang decision ay nasa mga angels pa din, sa mga tinutulungan. Kahit sila opera ng milyon-milyong halaga, kung sila papayag, walang magagawa po ang Kalinga. Ano po? Nasa kanila ang decision pa din. Pero si Kalinga Prab, hindi naman huli sa paalala. Pero kung sakali man nga po, na mayroong mga wakwakan na ganyan, talagang nangwawakwak talaga, nanunulot, or kursunada type nila, nangwawakwak talaga, may malaki silang pera, na kaya nilang pabahayan, kagay, for example, isang halimbawa na nga lang po kay Erica, wala po talaga magagawa ang Kalinga. Pag ginusto po ng beneficiary ni Kalinga Prab na magpasakop doon sa mga wakwak, diba? Ayun nga lang, bandang huli, napakasakit Kuya Eddie, na kung hindi naman dahil kay Kalinga Prab, hindi sila makikilala ng mga wakwak ng mga nanunulot na yan. Pero, ayun na nga, no? Kasi bakit sabihin natin, hayaan natin? Kasi, yan, baka nabubwisit na lang yung mga wakwak na yan. Nang-aasar na lang yung mga yan. Ang problema nga po,
nangyari na may natukso na. No? Isang halimbawa na lang kay Ate Maylin. Oh, bandang huli ang pinakamaantot po nito, ha? Ang pinakamasakit po nito, yung winakwak na beneficiary, ito yung napuruhan, nabas, nayuyurakan yung pagkatao, bandang huli. Nandiyan ang samot-saring sumbat na sasabing walang utang na loob sa Kalingap. Kasi nga, syempre, kung hindi dahil sa Kalingap, hindi naman sila makikilala. Yun yung mahirap dito kasi ang viewers, hindi natin kayang i-please. Nahayaan natin, wag natin pakialaman, yun yung desisyon sa bagay. Pag talagang ang desisyon po, nagpasakop ang mga beneficiary sa mga wakwak, talagang wala po tayong gagawa pag ayaw magpa-vlog at nasilaw sa pangako ng mga wakwak. No? Hindi nawawala eh. Ako nagtataka lang, bakit mismo sa Kalingap ito ginagawa? Sa Kalingap ito nangyayari. No? Kasi kung pagtulong lang din naman ang kanilang gusto, pwede naman silang tumulong. Ang dami pwedeng tulungan. No? Ang dami pwedeng bigyan ng kanilang yung mga pinapangako nila, mga pabahay. Ibigay nila sa higit na nangangailangan. Dahil dito sa mga Kalingap Angels, ano, yan ay meron na tumutulong. Ito na ang Kalingap. Naku, bakit? Ito yung punteriya. Sa tingin nyo guys, ano ang kadahilanan? Bakit ginagawa ito ng mga wakwak dito sa loob ng Kalingap? Naku, tutukusin, kung pagtulong lang din naman, marami naman pwedeng tulungan. Pero bakit nga po sa Kalingap nila ginagawa ito na kumukontak doon sa mga beneficiary ni Kalingap Rab, papangakuan ng kung ano-ano, minsan nandiyan pa yung paninira, o kayo magpa-vlog at kayo ay inaparasakal mga ganyan salita ng Bicol eh. Wag kayo magpa-vlog at kayo inaparasakal ng mga yan, ay di ba kayo naninira, ay ano ka? Yun ang tanong, bakit sa Kalingap ito ginagawa ng mga wakwak na ito? Eh kung tutulong din lang naman, pwede naman tumulong ng walang paninira. No? Tumulong ng walang daming cheche-bureche. At saka maraming tulungan sa labas na Kalingap. Bakit? Ito ang tanong. Bakit sa Kalingap uso ang wakwak? Ito ba mga wakwak na ito ay kalaban ng Kalingap? Sino kaya itong mga to? Yun ang magandang tanong. Ito ba isang grupo? Parang may ugong-ugong balita eh. Parang, ayun na, parang gusto magpasakit. Parang ganun ba? Gustong magpapasakit sa Kalingap? Parang, kasi, kung kursunada nilang isang beneficiary, tutulong sila, tutulong lang. Kagaya kay Medet. No? Ang sabi daw kay Medet, huwag ka na magpa-vlog. Kasi ganito ganyan, gagamitin ka lang. Yung mga wakwak na yan, malamang, may hinaing, may galit, may sama ng loob, gustong magpasakit, gustong pasakitan. Ang Kalingap, si Kalingap Rab, yan yung sa aking nakikita kita. Kasi kung i-analyze nyo, kung tutulong, pwede naman silang tumulong. Pero bakit naninira ka? Pwede naman silang tumulong, dumaan sila kay Kalingap Rab. Ay nagustuhan ko yung isang beneficiary mo, nakakatuwa naman at napakabait. Ay ako'y magpapaabot ng konting biyaya. Mag-share ako ng blessings. Pwede naman ganun, di ba? Ang problema nga, bakit rumirekta? Pero yun na nga, no? Nangyari na, nawakwak na, nagpasakop na. Pagay ni Ate M, ni E, alam si E, si Erica. O, sabihin na natin, wala tayong mga pa-i-i-i pa. Sabihin na natin, Erica. O, nagpasakop. O, bandang huli, durog ka ngayon sa mga basher. Kahit pa sabihin, ikaw ay hindi napabahayan ng Kalingap at ikaw ay na-vlog, hindi ka napabahayan, kasalanan mo kung bakit hindi ka napabahayan. Dahil ikaw ang umayaw at nagpasakop ka, nasilaw ka sa pangako ng mga sponsor, ng mga wakwak na sponsor na yan. No? Kaya walang pwedeng isusumbat. Dahil nababahayan ka na, lahat ay nakaredy na eh. Ay umayaw ka dahil merong nangako sa iyo. Itong mga nangako na yan, sa aking obserbasyon, parang ito ay mga kalaban ng Kalingap, sa totoo lang. Dahil hanggang ngayon, hindi na uubos-ubos. Nandiyan at umaatake, nakamata, nakamonitor haba-haba dila nila. Ito guys, malamang talaga, ganyan ang ginagawa nila. O, ano nangyari? Yung relasyon ng beneficiary, sa halip na okay,
nasira relasyon ng beneficiary sa Kalinga, nabas, no? Pero wala dapat sisihin, hindi dapat sisihin na Kalinga. Yun na, paulit-ulit tayo guys, no? At sabi ko nga sa inyo kanina, ang decision pa din ay nasa beneficiary. Kung sila'y makikinig sa pangako ng iba, ay nasa sa kanila yun. Kahit naman talagang pigilan man ni Kalinga Prab, at kung magpapasako pa naman din talaga ang mga tinutulungan ni Kalinga Prab doon sa mga wakwak, ay walang magagawa si Kalinga Prab. No? Yun. Sa akin, siguro, medyo alalay lang. Lagi lang paalala sa mga tinutulungan ni Kalinga Prab na sana wag makikinig. Dahil kung sila man ay mabibiyayaan or mapapabahayan ng mga beneficiary, matutulungan, ng mga wakwak, matutulungan, ay maganda naman kung sila matutulungan. Ang problema nga nito, kung hindi dahil kay Kalinga Prab, sila ba'y makikilala ng mga wakwak na yan? Hindi. Diyan lang sila nakikilala kay Kalinga Prab. Dahil viral na, sinusunod na. No? Yun lang. Siguro hayaan na lang natin. Siguro. Kasi ang decision ay nasa beneficiary pa rin. Kung gusto nilang magpasakop sa mga wakwak, nasa kanila pa rin talaga. Dahil kahit ayaw pumayag ng Kalingap at ayaw ng Kalingap na magpapasakop sila, ay kung talagang didesisyonan na makikinig sa mga pangako, wala tayong magagawa. For example, kay Erica, talagang umayaw. Wala tayong nagagawa. Wala tayong magagawa. Yun lang po. Mga wakwak na yan, sa tingin ko talagang yan ay merong gustong pasakitan ng Kalingap. Talagang nanggugulo, nangiinis na, ginagawang asal. Dahil siguro ay sa aking obserbasyon, kasi hanggang sa ngayon, ganyan talagang maaaring ito ay may mga masasamang, may mga masasamang dinadala sa kanilang mga damdamin, inggit, mga ganyan. No, yun lang yun guys, no. Ayan. Kita-kita tayo sa aking next. Kita tayo sa aking next video guys. Mega love shoutout po sa inyo lahat. Bye bye po.